Naku, matindi to. Ayon kay Erwin Tulfo, ituloy ang impeachment dahil nag-aantay na ang mga tao. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa Manila Bulletin. Ayun, syempre bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macana. Syempre, suportahan natin yan. Si General Macana, syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Tungkol sa mga pahayag ni Senator Erwin Tulfo sa napipintong pag-dismiss sa impeachment case na naisampa sa kanya sa Senado. Ang inaano ni Erwin Tulfo? BP Sara's political plans to suffer if impeachment case gets dismissed without Senate trial. Erwin Tulfo says. Nako, kawawa daw si BP Sara pag na-dismiss ang kanyang impeachment case. Teka, paano naman naging kawawa kung sakasakaling ma-dismiss ang kanyang impeachment case? Parang ano ba ang gustong ipahiwatig dito ni Senator Erwin Tulfo sa kanyang mga sinasabi? Pero nanonood ako ng ibang mga vlogs ni Senator Erwin, yung ulam niya daing, diba? Pag umaga, good morning, gagano siya. Kain ako ng sinangag, tapos hihigop ng kape, tapos may sabaw, daing, itlog, yan. At pinablog niya yun pag kumakain siya ng almusal. Nakakagutom nga pag pinapanood ko yan. Bakit kawawa? Oh. The potential Senate impeachment court dismissal of BP Sara case without holding a trial may affect her should she seek higher office in the future. Okay. This was according to Senator Erwin Tulfo, who is in favor of pushing through with the impeachment trial as it would allow Vice President Duterte to clear her name. It will also give the public a chance to examine the evidence and end the speculation surrounding the allegations against her. Parang ang sinasabi ni Senator Erwin dito, kaya niya gustong matuloy ang impeachment para talagang magkaalaman na malaman, malinis ang kanyang pangalan ni BP Sara kung sakasakali. Lahat ng mga ibinibintang o ikinakarga kay BP Sara, malinawan. Madepensahan niya, parang ganun. Para pag tumakbo sa higher position, parang si Senator Erwin, parang nararamdaman niyang tatakbo sa higher position si BP Sara. Sige, ipagpalagay natin, may katwiran siya doon. Kapag gustong tumakbo ni BP Sara sa higher position, para walang problema, ganito, ganyan, ganyan. Diba? O sige, ipagpalagay natin yung concern, diba? Pero wag na po kayong mag-alala, Senator Erwin. No, Senator Erwin Tulfo. No? Ang mga taong bayan, alam namin kahit hindi na dumaan yung trial na yan, sa totoo lang, alam namin na political lang ang nangyayari kay BP Sara. Maniniwala ako, no? No, maaaring maniwala ako na merong kaso talagang ganyan si BP Sara. Kuidaw. Kung hindi lang si BP Sara ang inimbestigahan. Dahil hindi lang naman si BP Sara yung maaaring gumagawa ng ganon kung totoo man yun. Diba? Hindi lang naman si BP Sara. Bakit si BP Sara lang? Kasi parang ang pinapalabas dito, si BP Sara lang ang parang sinasabi nila na parang si BP Sara lang iniimbestigahan nyo? Samantalang marami pa. No? Mas marami pa na mas walang ya talaga na hindi ginaganyan, hindi iniimbestigahan. Parang ang tingin kay BP Sara na siya na yung pinaka-most corrupt, siya na yung pinaka-walang ya, ganun ba yun? So anong gusto nyong isipin namin? Yun ang naiisip namin. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko, baka maniwala pa ako kung sakasakaling napakarami nilang iniimbestigahan. Ultimo sa kahit sa may mga kakampi nila 'di ba? Mapa-alyansa, mapa-PDP, mapa-ganto, mapa-dilawan, lahat iniimbestigahan. Tsaka yung mga ahensya ng gobyerno, lahat imbestigahan. Di ba? Kung sino may mga nasangkot.
Kung meron pang mga may ganun na kaso, 'di ba? Ang problema kasi si BP Sara lang talaga yung hinahalungkat dito. 'Di ba? Kaya wala na kaming maisip na pwede mong sabihin na ganito na ganyan. Kaya ang mga tao is alam namin sa sarili namin na kahit hindi na dumaan yung impeachment na yan, is alam namin kung bakit ginaganyan si BP Sara. So, ito na si Senator Tulfo, yung sinasabi ni Senate Pro Tempore Jingo Estrada na 19 or 20 senators are in favor of being or respecting the Supreme Court decision. So, apat na po ang nakapirma sa resolution na pinapasa Oh. sa Senado para ipagpatuloy ang impeachment trial. Bamakino, Kiko Pangilinan, Senator Soto, Henry Santiveros. So itong pahayag na ito ni Senator Tulfo Erwin, pang-5 na siya. Panlima. So parang ang lumalabas dito, syempre sinasabi nga gustong matuloy ni Senator Erwin yung impeachment trial. Tulpo. So tingin ko baka maaaring maging pang-anim pa, General eh. Meron pang may pang-anim yan. Syempre meron pang isang tulpo eh. Ang pagkakaalam ko meron ding isang tulpo na gusto na matuloy ang impeachment. Diba si Rapi Tulfo, si Senator Rapi. Gusto niya ring matuloy yan. Kaya magiging 6 yan. Sakasakali. 5 ang gusto magtuloy-tuloy ang impeachment trial despite the unanimous ruling of the Supreme Court. So this makes yung 19, all others 19, yun ang boboto na i-dismiss na ang impeachment case ni BP Sara. So alam na natin sino yung pang-5. Si Senator Erwin Tulfo pala dahil gustong-gusto niyang matuloy ang impeachment trial despite yung unanimous ruling ng Supreme Court. Oh, ito, sabi niya, kawawa din naman siya. BP Sara, kawawa daw. Bakit? Pag naging Pangulo siya isang araw, susundan siya ng susundan. Sasabihin ng mga kalaban niya, mga oposisyon, oh, meron ka pang kaso. Kinausap nyo lang yung Supreme Court. Grabe naman. So ang kinakatwiran niya dito, maaring ibang bala kay BP Sara yon kung sakasakaling dumating na sa higher position. Saka baka sakaling ganunin siya ng mga oposisyon. May punto rin naman. Sige, ilagay natin doon sa may katwiran siya. No, pero sinasabi namin, Senator Rapi nga, uulitin ko. Alam naming mga taong bayan kung bakit ginagawa kay BP Sara to. Lahat ito ay sa politika lang. Hindi talaga yun yung mga kaso talaga na yung kinakaso sa kanya. Yung mga sinasabing kinurakot daw niya na 125 million. Hindi doon. Hindi doon. At tsaka nakikita ko naman, hindi ganun kakitid ang isip ni BP Sara para magpalason siya sa ganung klaseng halaga. Lalong-lalo na vice president siya. Maaari siyang sumunggab ng mas malaki pa doon. 'Di ba? Bakit sa halagang 'yon magpapasilaw siya? Bakit sa halagang 'yon sisirain niya ang pangalan niya? 'Di ba? Pwede namang bilyon-bilyon ang pasukin niya. 'Di ba? Ganun ba ang tingin ni Senator Erwin Tulfo ang Supreme Court na pwede mo lang kausapin at mamaya Yun, mali yun. Yung sinasabi parang kinatwira na parang kinausap mo lang yung Supreme Court. Ang Supreme Court, hindi yan. Walang kinakatigan yan. Yan ang korte na alam naman natin na talagang, kaya nga may piring di ba? Walang dapat kinakatigan. Sigurado yan, syempre, may nakita ang Supreme Court na desisyon dyan. May nakita sila na hindi naman talaga parang ganun na si BP Sara. Pinag-aaralan nila yan. Hindi naman magdidesisyon ng ganun yung Supreme Court at ilalagay din nila yung sarili nila sa alanganin, magdidesisyon sila ng ganon kung alam nila na mali yung desisyon nila. Siguradong may nakita sila dyan. No, may nakita sila sa nabutas doon sa mga taong nagrereklamo laban kay BP Sara. gagawin ng unconstitutional ang isang impeachment case,
nakakausap ba ang Supreme Court? O ito ang pahayag niyo. O meron ka pang kaso, kinausap niyo lang Supreme Court, buti Kinausap pinayagan kayo ng Supreme Parang Court. ropa-ropa lang, parang ganun ba yun? Grabe naman. Grabe naman Anyway, yung ganun. kanyang opinion lang ito, so be it. Parang sinasabi natin, parang sinasabi niya naman, bias yung Supreme Court. Di ba? Mariose, parang, ano yun, wag nang pagkatiwalaan yung Supreme Court. Di ba? Parang ganun. Parang minaliit naman masyado yung Supreme Court sa ganun. Ano pa? So, ito, pahayag niya sa interview sa DWIZ ngayong Sabado. He said, a proper trial, ito ang rason niya, dapat may trial. Bakit? A proper trial would allow both the senator judges and the public to scrutinize the charges, including allegations of betrayal of public trust and misuse of of intelligence funds. Okay, so ito ang aking reaksyon. Ang punto lang ni Senator Tulfo is kailangan daw ma-scrutinize. Yes, kailangan ma-scrutinize. When? Scrutinize. Eh di next year, ipapail ulit nila. Hindi naman namatay yung impeachment case, Oo. madili lang. Oo. Oo. Dahil hindi naman inabsuelto ng Korte Suprema Yes. si BP Sara. Yes. Hindi naman siya So, inabsuelto eh. Pwede naman to be continued yun eh. Di ba? Yan ang problema sa kanila. Masyado sila nagmamadali. Hot na hot sila sa impeachment ni BP Sara eh. Siyempre ito mga bagong panalo lang to. Kumbaga bagong senador lang tong mga to eh. Siyempre parang sabik sila sa ganyan eh. Tinatakin mo, no? Kakaupo mo pa lang, ganyan agad ang hahawakan mo. Makakapagsuot ka na agad ng parang toga-toga, parang ganun. Tutura, hindi ko na maisip. Nagdesisyon na ang Supreme Court tapos baliwalain lang Oh. ng mga senador. Parang Kaya pinastos lang. tama si Senator Jingo Estrada, sabi niya, kami ay mga mambabatas. Gumagawi kami ng batas. Yes. Tapos kami pa ang hindi susunod sa batas. Yes. Yung decision, kasi ang decision Tama. ng Supreme Court, it automatically becomes a law of the land. So itong ganitong pag-iisip ng 5 senador na i-disregard nila ang decision ng Korte Suprema Oh. is very awkward, sabi nga ni Senator, very awkward, di ba? Sabi ni Senator Jinggoy, mambabatas kami, gumagawa ng batas, tapos kami hindi sumusunod, Hindi susunod sa batas. O di ba? Pangit. So, Bayaan nyo na yung mga ibang hindi sumusunod sa batas. Tama. Tama naman si Senator Jinggoy dun eh, di ba? Gumagawa sila ng batas tapos sila hindi susunod sa batas. Kumbaga, irespeto na lang kung ano yung naging desisyon ng Supreme Court. I'm sorry, I Para walang gulo, walang problema. disagree dito sa opinion ni Senator Tulfo. Malayo. Yung sinasabi niya na susundan siya ng mga oposisyon. Malabo yun, lalo na kung presidente na si BP Sara. Sa tingin nyo ba, masusundan pa ng oposisyon yan? Baka mamaya, yung mga oposisyon na yan, baka mamaya, mga nagtatago na yan. Nakin mo ha? Kaya kasi tawas General Macanos, malabo na, no? Kung sakaling nasa higher position na si BP Sara. Nako ha? Baka wala ka nang maramdamang oposisyon ng mga panahon na yun. Lahat puro nagtatago na. Ano lang niya yun? Haka-haka lang niya. Tama Pwedeng mag-file ng impeachment again kay BP Sara next year. Next Klaro year. yun. Next year. Bakit? Kung gusto talaga dineclare nilang na ang matuloy, next year, to be continue. Di ba? Bahala kayo sa buhay nyo. Wala na kayong nagawa sa bansa. Puro impeachment na lang kay BP Sara iniintindi nyo. Constitutional? Kasi ang mga kongresista, hindi nila sinunod ang konstitusyon. Tama. Ganon lang kasimple. At saka, hindi nila binigyan ng due process si BP Sara.
So anong pakialam ni Senator Erwin Tulfo kung maapektuhan ni political career ni BP Sara? Oo. Pro Sara pa Kumbaga, siya? labas na siya. Parang ang concern eh. Parang ganun pinapalabas niya. Concern ako sa'yo eh. Di ba? Parang. O gusto lang niyang matuloy ang impeachment para matanggal siya? Kala ko makapagsuot ng toga. Kasi may kapatid na gusto ring tatakbong presidente Yun kung sakali. lang. Ayun. Hindi ba ganun? Kasi talagang marami naghahangad talaga na matanggal sa posisyon si BP Sara. Gaya nga na sinabi ni General Macanas, 'di ba? Maaaring may mga tumakbong iba na talaga si BP Sara yung nagsisilbing tinik. So kailangan talaga is mawala dahil talaga si BP Sara kapag yan ang tumakbong presidente, hihirapin talaga sila diyan. Katulad din ng tatlong dilawan na senador. Oh, merong isa dun. Gusto lang nila talagang matanggal si BP Sara dahil may ambisyon din sila sa 2028. Si BP Sara yung malaking tinik eh. Magsampa na lang ng panibagong impeachment next year para matutuloy ang Pwede naman, trial. Oh. Basta huwag niyong ipagwalang bahala ang desisyon ng Korte Suprema Yes. dahil napakapangit tignan na kayong mga mambabatas hindi kayo sumusunod sa Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.